Diyos ay kalimitang iniisip bilang isang manilikhang supernatural at tagapangasiwa ng universo o sansinukob. Ang mga teologo sa buong kasaysayan ay nagbigay ng iba't ibang katangian sa iba't ibang mga konsepsyon ng Diyos. Ang pinakakaraniwan sa mga ito ang katangiang kinabibilangan ng omnisensya, walang hanggang kaalaman o alam ang lahat ng bagay. Omnipotensya, walang hanggang kapangyarihan o magagawa ang lahat ng bagay. Omnipresensya, umiiral sa lahat ng lugar. Omnibenevolensya, sakdal sa kabutihan, at walang hanggan at kinakailangan pag-iral. Para sa mga Abrahamikong relihiyon, ang Diyos ay karaniwang inilarawan bilang kasariang panlalaki at inilarawan bilang ama, samantalang para sa ibang relihiyon, ang Diyos ay maaaring kinabibilangan ng mga lalaki, Diyos. Ako ay naniniwala sa Diyos dahil sa sinapit ng buhay ko. Madalas akong magkasakit dahil sa pananalig ko sa Diyos, ako'y gumagaling. Pananalig ko sa Diyos ay buong buhay ko ay iaalay ko sa Kanya at ako'y Kanyang tinutugunan. Ang Diyos para sa akin ay napakahalaga sa buong pagkatao ko. Kung siya ay wala na akong magagawa. Kaya ang hiling ko sa Diyos ay huwag niya akong iiwanan kahit sa mandali, sapagkat siya ang buhay ko. Ang pangunahing layunin ng tao ay dakilain ng Diyos at magalak na makasama siya sa walang hanggan. Oo, ang Biblia ay malinaw na magtuturo na si Jesus ang Diyos. Maaaring ikaw ay isa sa mga pinili ng Diyos o maaaring hindi, tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam kung sino ang gusto niyang iligtas. Dahil doon, pagkatiwala natin ang katanungan ng pagpili sa kapangyarihan ng Diyos, ngunit maaari tayong lumapit sa Kanya sa panalangin. Pinahintulutan ng Diyos na lapitan natin siya ng may pagkumbaba. Tinatanggap ang ating kasalanan at ang ating katayuan na nasa ilalim ng Kanyang matinding galit, nang sa gayon tayo ay makahingi ng kapatawaran. Para matutunan bilang pagbayaran o pagsisihan ang mga nagagawa nilang kasalanan. Sagot nito. Oo, lahat ng aking panalangin ko sa Diyos ay Kanyang dinidinig, maliban sa kayamanan. Pero ang lahat ng maliliit na material ay Kanyang dinidinig. Yung mga sa pagkain, tapos yun nga, yung mga sa pagkain, tapos sa may daming ulit, yung magbuwal. Ayon sa Biblia at sa Kristyanismo, ang Diyos ay mapagkawalang hanggan o walang katakutan. Walang maliwanag na kasunduan sa kalikasan ng Diyos. Abrahamikong mga konsepsyon ng Diyos ay kinabibilangan ng mga matistikong depensyon ng Diyos. Sa Hudismo, pananaw ng trianarismo sa Kristyanismo, ang konsepto Islamiko ng mga Diyos ay kahit sa mismong libo-libong mga sekta ng Kristyanismo. Ang iba't ibang sekta, ito ay may iba't ibang pananaw ng kalikasan, katuruan at kalooban ng Diyos. Ang adharmikong mga reliyon ay may iba't pananaw ng Diyos. Ang pananaw ng Diyos sa Hudismo ay ibang sa reliyon, sekta at kaste, mula sa monoteisko hanggang politeísko hanggang ateísko at pa-Diyos at na kanila kilala ng buhat at partikular. Ang Sakra at Brahma ay gayunpaman at ang ibang may mga kamalayan, entidad
kabilang ang mga Diyos ay katanging gumagampanan, sumusuporta ang papel sa pasariling landas ng kaligtasan. Ang mga konsepsyon ng Diyos sa mga kalaunan pabuo ng landas ng kaligtasan. Tradisyon ng Mayana ay nagbibigay ng mas kilalang lugar sa mga nosyon ng Diyos. Politismo, naniniwala sa maraming Diyos at Diyos ang mga lumang reliyon at ang modernong reliyon ng Hudismo. Monoteismo, mayroon naman ang mga reliyon naniniwala sa nag-iisang tunay na Diyos. Ngunit karaniwang naniniwala din sila sa mga ibang espiritu katulad ng mga anghel at demonyo. Ang Diyos para sa mga bata. Karaniwan nating narinig sa mga bata sa tuwing sila ay magdadasal ay ang kanilang mga luho o pangailangang material. Ang Diyos para sa mga pangkaraniwang tao. Hindi lamang mga bata ang nagdadasal sa kanilang luho dahil kahit matanda na, pangailangang material pa rin ang kanilang pinapanalangin. May mga taong sa Diyos sinusubok ng Panginoon. May mga taong kune-question pa nga ang Diyos. Pero naisip na ba natin kung paano ba talaga ang mga pagsubok na kinakaharap natin at ilalagpas pasukdulan? May mga sagot na sa inyong mga tanong. Binibigyan tayo ng hunos ng Panginoon upang makita niya kung hanggang saan nga ba talaga ang ating pananalig sa Kanya, kung sa Kanya pa din ba tayo kakapit, o kung maniniwala pa tayo o manatili pa tayo sa Kanya. Walang pananiniwala ang Diyos ang mga ateo, habang hindi naman nakakatiyak ang mga agnostiko kung mayroong Diyos o wala. Wala namang pakialam kung may Diyos o wala ang mga apateista. Maaari ding maniwala sa pagkakaroon ng Diyos ang ibang mga di-relihiyoso. Walang relihiyon o di nabibilang sa mga pangunahing relihiyong organisado. May mga bagay na dyan hindi ay paliwanag ng tao matingan sa isya. Pero may mga bagay na tanging Diyos na kanyang lumikha. Wala man nakakita sa Kanya. Ngunit sa pagsunod dahilan ng kalawaniwala tayo sa Diyos, tayo ay huminga sa buhay ng masaya. Electric. We are electric. We are electric. We are electric. 1, 2, 3. Let's go! Tapos lumitaw, mga bara mo na kulang. Natawa ako, pare paano mo nakuha humawak ng mic kung parang tanga lang. Kamukha mo pala yan, joke, parang paalang. Suplado, di ang suplado. Except
forever, forever. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. I'm at a payphone trying to go home. All of the change I spent on you. No one else comes close to you. No one makes me feel the way you do. I hear you knock, 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 baby, come on up. I hope you got something in your cup. Cause I'm 3 shots deep and I ain't trying to sleep. One, two, three.